Taong 3026 lumitaw ang mga dayuhang halimaw. Biglang nagbago ang takbo ng mundo. Pumasok ang sangkatauhan sa panahon ng paggising ng mga Diyos. Nilalabanan ang mga dayuhang halimaw gamit ang laman at dugo. Napagsalakay. Jake Xiaotang. Jake Xiaotang ay level na Diyos. Halimaw ng dagat na sirena. Antas Iu. Sige na. Di nakataka-taka na siya ang prom queen. At nagising pa ang antas niyang talento. Sa hinaharap, yung mga maghahanap sa kanya. Kailangan magkaisa sa buong bundok ng mga halimaw. Chen Feng. Huwag ka namang magising na isang walang kwentang Diyos. Para lang mapahiya sa publiko. Bilang isang taong nakarating dito mula sa ibang mundo. Mahigit 17 taon na akong nandito. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin nagigising ang mga mahahalagang kakayahan ng isang nakarating mula sa ibang mundo. Sana may sorpresa ngayong pagkakataon. Tatlong dulo, dalawang espada. Parang pamilyar ito ah. Sagrado na antas ng Chen Feng, class. Pukong. A class. Ha. May ganito pa bang mababang antas ng sagrado? Tila isang bihirang makita sa loob ng libu-libong taon, di ba? Itinuturing na pinakamababang antas ng sagrado sa kasaysayan. Hindi ko akalain na si Jai, ang school flower, ay may ganitong kasintahan. Talagang nakakahiya kay Jake Xiaohua. Classmate ang Chen Feng. Masyadong mababa ang antas ng iyong banal na pagkatao. Hindi nakakatugon sa pamantayan ng paaralan. Mula sa araw na ito, ikaw ay expelled. Expelled. Expelled talaga. Unang beses kong makita ang isang E-level na ganito kababa ang antas ng Diyos. Nakakahiya talaga para sa akademya. Hahaha, tingnan mo. Ang tanga ng itsura mo. Bumalik ka na sa probinsya at pakainin mo na ang mga baboy. Ikaw na basura na E-level. Karapat dapat ka pa ba sa aming E-level na si Major Jai, ang pinakamagandang babae? Hindi inakala ni Chen Feng na magigising ka pala sa E-level na Diyos. Ang inutil mo talaga. Walang bisa ang kasunduan natin. Hindi ka karapat dapat maging boyfriend ko. Mag-alala ka, Chen Feng. Ginastos namin ni Xiaotang ang pera mo sa pagbili ng bahay. Para maramdaman mo rin nakasali ka. Ay naku, Haoje. Kayo na po. Mga putang ina nitong magkaibigan. Yung kinita ko sa mga nakaraang taon. Binigay ko kay Jake Xiaotang. At siya pa ang nagdala ng gamit ko para mag-check-in. Para bang pinaghulugan niya ako ng ehe. Anong nangyayari? Pakiramdam ko may isang puwersa na sumasalpok sa loob ko. Ang lakas na ito ay hindi parang sa A-level lang. Ang tatlong dulo na espada na ito ay tiyak na hindi. Maaaring simpleng A-level lang. Haha. Oy, Chen Feng. Nandito ka pa rin, ang A-level na basura. Dapat may kamalayan ang basura. Huwag kang manatili dito, nakakainis. Tuta. Hanggang sa wakas ng mundo. Sino ang tinutukoy mong tuta? Ay, nagmamadali na ang tuta. Ikaw, walang kwentang tao. Nagmamadali ka pang magtago. Chen Feng, naglakas loob kang murahin ako. Mamatay ka. Lumipas na ang mahigit 10 taon. Hindi ko akalain na isang araw. Mamamatay ako sa kamay ng isang tao na kinamumuhian ko. Na-activate na ang sistema ng Erlang Xiansheng. Na-detect ang labis na emosyon ng host. Pumili ng una, putulin ang ugnayan kay Jake Xiaotang. Magising ang anyo ng langit na mata. Pumili ng pangalawa, magpakumbaba kay Jake Xiaotang. Gisingin ang pang-amoy ng Xiaotayan Kuan. Siguradong pipiliin. Kung pipiliin ang dalawa, talagang magiging tagasunod na ako. Kailangan pumili. Dalawa, lumuhod at sumamba, kailangan pumili. Kahit isang segundo ng pag-aalinlangan, ay kawalang galang sa langit. Hayaan mong makita ko kung ano ang level nito. Tinatawag na A-grade. Ah.
Ano yun? Talaga bang ito ang A-grade na Diyos? Paano pwedeng mangyari yun? Ang sirena ni Major Jai na isang hologram ay naputol ng ganito. Anyway, antas ew. Hindi naman ganun kahirap. Maglabas ka ng pabuya para sa akin. Sino man ang makakapinsala kay Chen Feng, 1,000 ginto. Sino man ang makapatay sa kanya, 2,000 ginto. Kung lalaban si Chen Feng sa akin, siguradong mamamatay ka. Para umangat ang tiyan niyan, kailangan pa pala ng suan niyang nadamo. Mukhang napakagaling nito. Hindi siguro ito mahal. Hello, mayroon ba kayong suan niyang nadamo? Mas mataas ang kalidad, mas mabuti. Suan niyang nadamo ba? Sandali lang po. Mukhang panalo na ako sa 1-0, 0-0-0 gintong barya na ito. Heh! Yuha! Ito ang paraan ng pagtanggap ng mga bisita sa inyong tindahan. Hindi mo ba alam, bata? Ang isang binti mo ay nagkakahalaga ng 1-0, 0-0-0 ginto. Kung dalhin mo ito at masira ang isang binti. Tandaan mong kumuha ng litrato para humingi ng gantimpala. Mukhang si Lihaw at Jixiaotang na naman ang may kagagawa nito. Gusto akong hulihin para sa gantimpala. Kayo ba ay karapat-dapat? Itigil mo. Alainan. Itigil mo. Isa siya sa mga pinakamagandang estudyante ng Cheng Xiao Academy. Mas malamig siya kaysa kay Jixiaotang. Ayon sa balita, siya rin ang dalaga ng punong lungsod. Paano siya napunta rito? Binibining Cheng Cheng. Bakit kayo nandito? Ito ay ilang maliit na alitan lang sa loob ng aming samahan. Nye. Maliit na alitan. Hindi ko pa narinig na may maliit na alitan sa samahan na nauwi sa pambubugbog sa customer. Lahat ng ito ay isang hindi pagkakaintindihan lamang. Yung customer na ito, sobrang mahalaga ang binibili niyang suan niyang grass. Gusto lang naming i-verify ang kanyang pagkakakilanlan. Ganun ba? Kanina narinig ko na gusto mong dalhin ako para sa gantimpala. Batang ito, ikaw. Sapat na. Lesiu. Hey. Tara, dadalhin kita sa ibang lugar para mamili. Ito ang tinatawag na black market. Tama, maraming bagay na hindi mabibili sa karaniwang paraan. Ay halos lahat dito mabibili. Bakit walang tao? Iyan ay dahil sa pag-iral ng black market. Ito rin ay bahagi ng pagpapanatili ng seguridad ng lungsod. Hindi madali para sa pamahalaan ng lungsod na makialam. Nahanap ko na ang hinahanap mong suan niyang nadamo. Tunay nga itong suan niyang nadamo. Maganda pa ang kalidad. Boss, magkano ang suan niyang nadamo na ito? Paano ito ibinebenta? 1,000,000 kristal bawat isang tanim. Hindi tumatanggap ng tawad. Ano? 1,000,000 kristal na pera. Nagnanakaw ka ba? Sa 1,000,000 kristal na pera, makakabili ka na ng bahay sa sentro ng lungsod. Tama na, huwag ka nang makialam. Ano ang gagawin ko? Ngayon, ang lahat ng yaman ko ay 3,000 kristal na pera na lang. Kahit isang ugat ng suan niyang nadamo, hindi ko kayang bilhin. Pero ito ay isang mata ng langit. Hindi pwede, kailangan kong mag-isip ng paraan. Nagising ang langit na mata. Hindi ito madali makuha. Mag-swipe ka na. CJ. Tanggapin mo na ito, parang regalo ng iyong paggising. Hindi pwedeng tanggapin. Parang kumakain ng soft rice ito. Isipin mo, iyon ay ang langit na mata ni Erlang Shen. Kapag na-miss mo na, wala na talaga. Sige, ituring mo na itong 1,000,000 kristal na hiniram ko sa'yo. Hahanap ako ng paraan para mabayaran kita. Walang anuman, maliit na halaga lang yan.
Salamat sa tulong. Kung may kailangan ka, huwag kang mag-atubiling tawagan ako. Uwi na muna ako. Huwag kang mag-alala, Chen Feng. Kahit walang nangyari, tiyak na tatawagan kita. 1,000,000 kristal ang ginasto sa ganitong bagay. Paano ba ito gamitin? Hindi kaya ganito ang paggamit nito? Ito, talagang ganito pala gamitin ito. Na-activate na ang langit na mata. Naging langit na mata na. Seth. Dahil sa ngayon, nagising na ang langit na mata ko. Kailangan munang bumalik at ayusin ang mga bagay. Walang dapat magtagal dito. May ibang lugar para sa akin. Tama nga, hindi ganito kadali ang mga bagay, lumabas ka na. Chen Feng, nagkasala ka. Sumama ka sa amin. Chen Feng, nagkasala ka. Sumama ka sa amin. Guro Zuyan, may kailangan ka. Hey! Anong karapatan mong magtanong, ikaw na inutil? Huwag nang magsalita ng walang kwenta. Sama-sama tayong pumunta kay Chen Feng. Kasama si Zuyan kay Li Feng. Mukhang si Li Hao at ang mga kasama niya ang nag-imbestiga sa bounty na yun. Kung gusto mo ang Spirit Stone na nakalista sa bounty, sabihin mo lang. Huwag ka nang magpanggap. Isang basura na mai-grade na Diyos na kakayahan. Walang utang na loob. Ang aninong ito ay isang Diyos na anyo. Paano ito posible? Hindi ito ang kapangyarihang kayang ipakita ng isang irang. Wasakin mo ito. Nako, nasira ang aking Diyos na anyo. Paano naging ganoon kagaling si Chen Feng? Kahit siguro Zuyan ay hindi niya kayang talunin. Ano? Kawalang hiyaan. Kawalang hiyaan. Kawalang hiyaan. Hindi ko inakala. Na pati ang guro ay natukso sa gantimpala. Li Hao. Magaling ka, naitala ko na ang utang na ito. Nagsimula na ang side quest. Patayin ang mga halimaw, gantimpala ay isang pangunahing spell. Killing monsters, ha? Tamang-tama, makakatulong ito sa aking karanasan sa laban. Tungkol naman sa mga gamit sa dorm. Bahala na, itapon na lang natin. Isang grupo ng mga inutil. Napakarami. Hindi man lang nila kayang talunin ang isang level na nagising na Diyos. Na inutil. Huwag kang magalit, Ginoo. May kakaiba talaga si Chen Feng na batang iyon. Pero huwag kang mag-alala. Ayon sa balita mula sa taga-subaybay, pumunta si Chen Feng sa Volcano Mountain. Sa Volcano Mountain, mag-isa lang siya. Tama, alam mo yun, Ginoo. Kahit na ang flame teacher sa Volcano Mountain ay mababang antas na halimaw. Pero sobrang mapanganib. Kadalasan, nagkakaisa sila sa grupo. Pero siya, isang level na walang kwentang tao, pumunta roon para mag-ensayo. Di ba't para lang siyang nagpapakasawi? Bless you. Itong mga apoy na tigre na ito ay isang unang antas na halimaw lang naman. Pero bakit ang hirap pa rin nilang talunin? Lahat sila walang tigil, talaga namang walang katapusan. Tanggapin mo ang isang sipako. Ang batong ito talaga namang mabigat. Ngayon, siguro na-resolba na lahat. Dapat ayos na ito ngayon. Heh.
Bakit binaril ang maliit? Tapos sumulpot pa ang matanda, Sinusundan pa ako, talaga namang nagalit ako. Nakatanggap ng gantimpala, pagsabog ng bundok. Pagsabog ng bundok. Yeh! Kahit na ang pagsira ng bundok ay gamit ang palakol. Ngunit sa ngayon ay mukhang hindi rin masama ang tatlong tuktok na dalawang talim na pana. Katatapos ko lang maabot ang ikalawang antas. Panahon na para bumalik at patunayan ito sa akin. Ako si Chen Feng, bumalik na. Huwag kang mag-alala, sinabi ni Li Feng. Yung si Chen Feng ay hindi sinukat ang sarili kaya pumunta siya sa Fenghu Mountain. Wala pa siyang balita hanggang ngayon. Tiyak na patay na siya. Hindi ka taka-taka kay Li Xiao. Napag-ayos niya si Chen Feng na basura. Parang walang hirap. Siyempre naman. Paano pa ba makikipagsabayan sa akin yung basura na si Chen Feng na E-level? Lily, tingnan mo ito. Ito si Chen Feng. Paano siya nakabalik ng buhay? Chen Feng. Huwag mag-alala, tiyak na nakaligtas siya sa panganib. Malamang ay nasugatan siya. Si Li Feng, ang tamad na ito, hindi nakapatay sa target. Pati ang pagpapasa ng impormasyon may problema pa. Dapat nang itapon ang basura na ito. Why, Chen Feng? Hindi ka pala namatay sa Fenghu Mountain Li Xiao, alam ko na. Itong si Chen Feng ay talagang duwag. Siguradong nagtagal lang siya sa gilid ng Fenghu Mountain at tumakas na. Tigilan mo na ang walang kwentang sinasabi mo. Anong sinabi mo kanina sa akin? Mukhang hindi ka lang maingay. Kundi may Alzheimer ka pa. Nakakalungkot na nakuha mo pa ang isang taong maingay. At may Alzheimer na sirang babae. Chen Feng, babasagin ko ang bibig mo. Chen Feng, babasagin ko ang bibig mo. Kaya't nandito na siya. Makikita ang tunay na kakayahan. Pumunta sa duelo. Narinig mo na ba? Yung si Chen Feng ay naglakas loob na hamunin si Jixia Otang. Sinasabi mo ba yung si Chen Feng na na-expel? Na para bang nagising ang E-level na Diyos sa katawan ni Jixia Otang? Sobrang hindi siya marunong sa kanyang kakayahan. Ilang taon na. Mayroon talagang may lakas ng loob na hamunin ang isang antas na Diyos na nagising. Mukhang wala nang anumang suspensyon sa laban na ito. Hindi ba't ito ay purong paghamak sa sarili? Narinig ko na si Chen Feng ay inambush kagabi. Pumunta pa siya sa Fenghu Mountain. Ngayon ay direktang humarap siya kay Jixia Otang. Chen Feng, kailangan mong mag-ingat. Chen Feng, kung luluhod ka ngayon at hihingi ng awa, pwedeng hayaan kitang umalis ng buo kung hindi. Sa loob ng maraming taon, bakit hindi ko napansin na ganoon ka pala kainteresado? Noong huli, hindi ko lang ginamit ang tunay kong lakas. Pinayagan lang kitang magtagumpay ng bahagya. Kung ganito ka kauyam at mapagmataas, maghintay ka na lang sa kamatayan. Halimaw na isda sa dagat ng ilusyon. Awit ng libing sa malalim na dagat. Wow, ito na ba ang lakas ng isang E-level na nagising? Nagising na E-level na banal na anyo. Ganito kalakas. Jixia Otang, matagal na akong nagtitiis. Kung masaktan si Chen Feng, hihingin ko ang buhay mo. Pati maliit na kasanayan ay nagmamagaling sa harap ng eksperto. Dakilang Tianlong. Ang nagwagi ay si Chen Feng. Paano? Paano ako natalo? Xia Otang. Chen Feng, nagsusugal ka pa. Tapos na si Chen Feng. Nagalit si Li Xiao.
Li Xiao. Pero tayo lang ang dalawang A-level na tagapagising ng Diyos sa aming paaralan. Li Hao, gusto mong makipaglaban? Ako ang sasama sa'yo. Cheng Xiao, hindi ito tungkol sa'yo. Huwag masyadong maraming usapan. Talaga bang hindi ka lalaban? Ano ba talagang estado ni Chen Feng? Kahit si Miss Cheng ay tumayo para sa kanya, hindi ko akalain na sa aking buhay. Makikita ko ang dalawang A-level na mga awakened na Diyos. Naglaban para sa isang tao. Yesi, hindi ko akalain na si Chen Feng ay umaasa sa iba. May lakas ka pang humingi ng tulong mula sa ibang babae. Kung may kakayahan ka, magtago ka sa likod ng babae habang buhay. Ikaw. Lapit ka at mamatay. Lapit ka at mamatay. Ayos lang, ayos lang, ayos lang. Mukhang matagal na akong hindi kumilos. Kahit anong insekto, naglakas loob ng manggulo sa akin. Makinig ka sa akin. Hindi ka pwedeng kumilos ngayon. Bigyan mo ako ng dahilan. Para sa ate, ito ay isang laban ng lalaki laban sa lalaki para sa bayaw. Kapag kumilos ka, masisira ang estado ng isip ng bayaw. Ayaw mo rin sigurong makita ang bayaw na may demonyo sa puso niya. Ano ba yan, bayaw o hindi? Anong sinasabi mong kabalbalan? Kuya, ako ang iyong bunso. Hindi ko ba alam ang iniisip mo? Sobrang talino mo. Pero, yung gago na si Li Hao ay isang A-level na tagapagising ng Diyos. Si Chen Feng. Kuya, magtiwala ka sa sarili mong paningin. Ang bayaw mo ang taong pinili mo, te. Kung hindi niya malalampasan itong pagsubok na ito, paano pa siya magiging lalaki mo? Maniwala ka sa panlasa ko. Sage, Chen Feng. Mag-ingat ka, kung may maliman. Agsalita ka agad. Nandito ako, hindi ko hahayaan na may manakit sa'yo. Mukhang talagang nagmamalasakit siya sa akin. Esan, huwag kang mag-alala, hindi pa niya ako masaktan. Walang proteksyon mula sa pamilya Cheng si Chen Feng. Isa ka lang basura na antas At nangahas ka pang lumapit para mamatay. Sobrang dami ng walang kwentang salita para mamatay. Grabe, ito na ba ang S-class na Diyos na Grey Dragon? Kulang pa sa warm-up. Dapat tapusin na ito. Bakit ang bilis? Anong klaseng lakas ito? Ganito kalakas. Pagputol ng bundok. Pest? Ang lakas na ito. Hindi dapat taglayin ng isang basura na tulad mo na i-level. Dapat ay mayroon. Nakakainis. Pinilit mo ako rito. Ito ay alon ng enerhiya ng ikalawang antas. Harapin ang isang nagising sa ikalawang antas. Tiyak ng patay si Chen Feng. Pero uminom siya ng gamot. Lizzie, ang tapang mo, Ginoong Li, parang wala kang pakialam sa buhay mo. Magaling ang ginawa mo. Si Chen Feng na inutil, nangahas pa akong saktan. Patayin mo siya. Kailangan ba talagang umangat sa ikalawang antas? Nagawa ko ng sirain ang ikatlong antas. Hindi ba takot sa'yo kahit na second level ka lang? Buksan ang langit na mata. Chen Feng, mamatay ka. Ah! Paano nangyari ito? Paano ito posible? Ganito lang ba ang A-level? Diyos ko, ano ba ang nakita ko? Si Li Xiao ay natapakan at nailipad palayo. Si Li Xiao ay isang A-level na nagising sa Diyos na estado. Ibig bang sabihin si Chen Feng ay that level? Paano nangyari ito? Kahit si Li Xiao ay natalo. Nanalo ang inutil na si Chen Feng. Paano nangyari ito? Akala ba natin nagkamali tayo ng paningin? Akala ko lang bukod kina Li Hao at Cheng Xiao na the level. Meron pang nakatagong manlalaro. Sayang lang na disqualify sila. Binabati kita, napatunayan mong sarili mo. At salamat din sa iyo. Kung hindi ka nagpahiram ng pera sa akin, hindi ako aabot sa ganito. Yung 1,000,000 gintong coins na hiniram mo, siguradong babayaran ko agad sa iyo. Ayos lang kahit hindi ko pa mabayaran. Isa lang namang 1,000,000 gintong coins. Kung nagamit na, nagamit na. Kuya, kung magpapahuli ka pa ng ganito, baka mauna na namang siksiyautang na agawin si kuya. Si Chen Feng, ha? Talagang napakabata mo at napakamahusay. Sobra naman ang papuri, Ginoong Direktor. Napakabata mo pa. May lakas na higit pa sa A-level na mga awakened. Naniniwala akong makapagdadala ka ng karangalan sa ating akademya. Salamat sa papuri. Ngunit hindi na ako estudyante ng akademya. Nai-dismiss ako sa seremonya ng awakening kahapon.
Sinasabi mong hindi kailanman iiwanan ng aming kolehiyo ang sinumang estudyante. Siguradong nagkamali ka ng alaala. Palaging welcome ka sa kolehiyo. Napaka-hypocritical kung hindi mo ito pinapayagan. Saan mang gagawa ng desisyon ang guro? Salamat, dekano. Ngunit sa ngayon, wala akong balak na bumalik. Talaga, sayang naman. Si Li Hao ay nag-iisang anak ng pinuno ng pamilya Li. Ngayon, ang kanyang kalagayan ay hindi tiyak. Maaaring maghiganti ang pamilya Li sa iyo. Chen Feng, pag-isipan mo ng mabuti. Walang proteksyon mula sa akademya. Paano ka makakataka sa paghabol ng pamilya Li? Iyan ang pinakamalakas na pamilya sa Kanglan City. Tama rin ang sinabi ng direktor. Ang pamilya Li ang pinakamayayaman sa Kanglan City. Kung si Zhuang Bei ay mapunta sa pamilya Li, kung wala ang proteksyon ng akademya, tiyak na mapapahamak siya. Nagdesisyon na ang direktor na protektahan siya. Hindi pa rin siya sumasagot. Talagang walang utang na loob. Karamihan sa kanila ay iniisip na magaling na sila. Tanga. Kahit na nakakainis ito. Tama naman ang sinasabi niya. Ngayon, nahihirapan akong harapin ang pamilya Li. Talagang medyo mahirap para sa akin. Nandyan ang aking tanggapan bilang alkalde. Hindi kayang gawin ng pamilya Li ang kahit ano kay Chen Feng. Ang pangunahing prinsesa ng tanggapan ng lungsod. Bakit siya nandito? Si Miss Cheng, isang babae lang. Mukhang hindi naman pwedeng magpasya para sa tanggapan ng lungsod, di ba? Mali ang sinabi ng direktor. Ang ibig sabihin ng ate ko ay ang ibig sabihin ng tanggapan ng lungsod namin. Anong nangyayari? Pati ang maliit na prinsipe nandito na rin. Bilang nag-iisang anak ng punong bayan, mas mahalaga siya kaysa kay Li Hao. Nais ko lang naman na makatulong. Dahil si Chen Feng ay may proteksyon ng punong bayan. Hindi na ako mag-aalala. Mukhang hindi sapat ang ginawa kong pagsipa. Napakabilis niyang nakagalaw. Ikaw, Chen Feng, alam kong galit ka pa rin sa akin. Pero yung nangyari kanina ay pagsusulit ko lang sa'yo. 10 taon nating pagmamahalan. Hindi ka pa rin ba naniniwala kung gaano kita kamahal? Basta humingi ka lang sa akin. Pwede kitang pag-isipan na makipagbalikan. Chen Feng, naririnig mo ba? Pasensya na. Kakatuwang ingay ng lamok kanina. Anong sabi mo? Ikaw. Alam kong mahal mo pa rin ako. Pinatawad na rin kita. Sige, aminin mo na. Basta hilingin mo lang. Pag-iisipan kong ibalik ang ating kasunduan sa kasal. Huwag kang masyadong magpanggap. Jixia Otang, umalis ka na. Kung may isa pang salita, huwag mong sisihin ako sa kawalang awa. Chen Feng, ikaw. Salamat sa inyo kanina. Kung hindi, wala namang problema. Dapat ko lang talagang gawin iyon. Why, Chen Feng? Anong plano mo sa susunod? Chen Feng. Tawagan ako ni Cheng Xiao. Bakit bigla mong tinawag na parang close na close? Oh, bahala na, tingnan natin sa hinaharap. Sa mundo, napakarami. Wala pa ba akong matitirhan? Esan, kung may kailangan ka, diretso ka lang kay Cheng Weijun. Sabihin mo lang ang pangalan ko. Haor, magpahinga ka na lang ng maayos sa mga susunod na araw. May bitak na sa iyong pagkadyos. Kung hindi ka magpapahinga ng maayos, maapektuhan ang iyong pag-angat. Tatay, hindi ako pumapayag kay Chen Feng. Gusto kong mamatay siya. Huwag kang mag-alala. Pinadala na ng tatay ang mga mamamatay tao para patayin siya. Hindi ko pinaniniwalaan na isang bagong gising na walang kwentang tao ay makakaiwas sa pag-atake ng 5 antas na mamamatay tao. Anong 5 antas na mamamatay tao? Tama. Ngayon, ganito ang nangyari. Parang may utang na naman ako kay Cheng Xiao. Ang utang na ito ay talagang mahirap bayaran. Kung hindi, baka kailangan kong ialay ang sarili ko. Ay nako, anong mga kalokohan ang iniisip mo? Hello. Room service. Room service. Oh, heto na. Hindi pa pala siya patay. Mas malakas ang lakas na ito kumpara sa dati kay Zuyan. Talagang matibay ang buhay niya. 4 GV level ba? Nasa 5 GV level siya. May tao na nagbayad para sa buhay mo. Kung may gusto kang sabihin, ngayon na ang pagkakataon mo. Ito ang pamilya Li. Matalino. Sinasabi mo na isa kang mababang uri na tao. Hindi ba mas mabuti nang tahimik ka na lang bilang isang walang silbi?
Bakit kailangan mo pang saktan si Li Xiao? Kung ikaw ang naghanap ng kapahamakan, huwag mong sisihin ang iba. Sige, oras na para ihatid ka na. Tama ka. Panahon na para bumaba. Ah, nasa ika-8 palapag tayo dito. Diretsong lulundag mula dito. Hindi yata takot itong bata na mamatay sa pagbagsak. Kawili-wili kung gusto niyang maglaro. Sasamahan ko siyang maglaro. Mabilis naman talaga itong tao na ito. Makahabol ka sa akin. Ngunit sinasadya mong nakasunod sa likod ko. Akala mo ba ay kaya mo na ako? Talagang napakalaking hakbang. Para lang sa akin na ikalawang antas. Nagpadala ka pa ng mamamatay tao na ikalimang antas. Naitala ko ang utang na loob kay Lihaw. Walang saysay. Mukhang ganito na lang ang batang ito. Mas mabuting tapusin na ito. Hanggang dito na lang, bata. Natapos na ang laro ng pusa at daga. Mag-ingat ka sa susunod na buhay. Huwag ka nang makialam sa mga taong hindi mo dapat kaawayin. Dahil lang sa pinagtanggol ko si Lihaw. Hinahabol na ako ng pamilya Li gamit ang kanilang kapangyarihan. Talagang hindi makatarungan ang mundong ito. Hindi ako susuko. Ah, ah. Ano ang nangyayari dito? Si Erlang Shen. Ikaw ay nasa panganib. Baligtad ang yin at yang. Paano ang pag-angat ng mga sanga? Siyam na laban, mataas ang langit. Nabasag ang buhay at kamatayan. May sarili itong mataas na langit at malawak na dagat. Laban. Binabati ang may-ari sa pagkakaroon ng koneksyon kay Yang Jayan. Nakuha ang karanasan ng pagtawag kay Yang Jayan sa loob ng kalahating minuto. Pinaanyaya ang banal na guro ng malinis na pinagmulan. Tercero, kwarto, pentero. Patuloy pa rin ang pag-angat ng kanyang aura, kahit sa ika-10. Hindi, impossible. Bigla siyang tumaas mula ika-2 hanggang ika-10. Ang ingay mo. Ikaw, tumigil ka na sa pagpapanggap. Hindi ako naniniwala na may totoong makakagawa niyan. Biglang umakyat mula sa ika-2 antas patungo sa ika-6 na antas. Ah! Ah! Sino ka ba talaga? Hindi. Huwag mo akong patayin. Nagkamali ako, please, pakiusap, huwag mo akong saktan. Ah! Si Lihong ang nag-utos sa akin na pumunta dito. Lahat ay kasalanan ni Lihong. Anak, Chen Feng. Kahapon ng gabi sinabi ni Xiao Che. Kung gusto mong makuha ang puso ng isang lalaki, kailangan mo munang makuha ang kanyang tiyan. Hindi ko alam kung kaya ni Chen Feng. Gusto mo ang mga lutong ito na ginawa ko. Hihi! Yan si Chen Feng. Hindi maganda, delikado si Chen Feng. Ah! Chen Feng. Zhen Feng.
Sino ang nagdulot sa'yo ng ganito? Chen Feng, ano ang nangyari sa'yo? Sino ang gumawa sa'yo ng ganito? Chen Feng, tiisin mo lang. Pupunta ako ngayon para hanapan ka ng lunas. Xiao, huwag kang mag-alala, ayos lang ang batang ito. Tatay, bakit nandito ka? Bakit nagkaroon ng ganito kalaking gulo? Pumunta ako dito para tumingin. Ilagay mo na si Chen Feng. Walang masyadong problema ang batang ito. Naubusan lang siya ng lakas. Medyo mahina. Kailangan lang niyang magpahinga ng kaunti. Ayos lang iyon. Siguradong tao ng pamilya Li ang gumawa nito, Tay. Nabalitaan ko na rin ang tungkol sa batang ito at sa pamilya Li. Huwag kang mag-alala, ako ang bahala sa lahat ng ito para sa'yo. Haha. Pero pagkatapos ng lahat ng ito, kailangan mong pumunta agad sa Yandu. Pero si Chen Feng, walang pero tungkol dito. Ganito na ang desisyon. Ay. Ginoo ng tahanan. May malaking problema. Huwag masyadong maingay. Anong klasing asal yan? Ginoo ng tahanan. Namatay na si Elder Lixing, siya. Siya ay namatay, kawawang kasinungalingan. Paano namatay si Lixing? Totoo, Ginoo. Namatay na ang ilaw ng buhay ni Elder Lixing sa dambana. Ah! Sige, naiintindihan ko na, aalis na ako. Ay. Alanan. Si Elder Lixing. Tama, si Elder Lixing ay ipinadala ko para patayin si Chen Feng. Ano, si Elder Lixing ay isang antas 5 malakas. Sino sa Kanglan City ang makakapatay sa kanya? Walang sinuman. Ang aming mayor ay antas 6. Tatay, ang ibig mong sabihin ay, Yesui, gusto ni Cheng Xiao ang batang iyon si Chen Feng. Hindi na ito isang lihim. Si Cheng Guoxong, ang matandang iyon. Ang pinakamamahal niya ay ang kanyang anak na babae. Hindi imposible na kaya siyang kumilos dahil dito. Ikaw rin ang walang kwentang ito. Kung nahuli mo si Chen Xiao na babaeng iyon, hindi sana ganito karami ang problema. Ulat po, Ginoo ng pamilya. May malaking problema po. Ano nang nangyari? Dumating na po ang Ginoo ng lungsod. Sino ba itong si Chen Guoxong? Hindi ko pa siya ginagalawin. Siya pa ang unang lumapit sa akin. Haor, magpahinga ka ng mabuti. Umalis na, babalik din. Bakit? Chen Feng, hindi ka pa rin namamatay. Galit na galit ako. Hala, panauhing bayan. Matagal na hindi nagkita. Pasensya na, hindi namin kayo naabutan ng maaga. Laoli. Tigil na ang usapan. Dumating ako ngayon dahil sa usapin tungkol kay Chen Feng. Saan ito? Hindi ko inakala na dahil sa kapahamakan ay nagkaroon ako ng biyaya. Na-promote ako sa 3 antas. Ilang tagal ko lang nagising sa 3 antas. Bagamat may mga elemento ng pandaraya dito. Pero kapag nalaman ito ng iba, baka magulat ang buong bansa. Talagang henyo ako. Chen Feng, gising ka na, ang galing. Si Cheng Xiao ang nagdala sa'yo pabalik. Narito ka sa bahay mo. Humiga ka na, hindi ka pa gumagaling. Inumin mo muna habang mainit pa ang gamot. Pwede ba hindi ko na inumin ito? Alam mo ba na ang mabuting gamot ay mapait, inumin mo na. CJ. Anong problema, bakit mo ako tinitingnan ng ganito? Chen Feng, alam na ng tatay ko ang tungkol sa'yo at sa pamilya Li. Habang hindi ka gising, pumunta siya sa pamilya Li upang kausapin sila.
Nais na maayos ang inyong alitan. Sang-ayon na rin ang pamilya Li. Ngunit ang kondisyon ay kailangan mong makipaglaban. Nang patas sa mga tao ng pamilya Li, may mukha pa silang magtakda ng kondisyon. Kung hindi lang ako nahihirapang talunin ang pamilya Li, agad akong pupunta sa kanila para maghiganti. At mayroon pang Cheng Xiao. Kailan ko bang sinabi na gusto kong makipag-ayos sa pamilya Li? Alam ko ang ibig mong sabihin. Ngunit madaling ayusin ang hidwaan, mahirap ang magbuo nito. Bukod dito, ang laban na ito ay para lamang sa palabas. Upang bigyan ang bawat isa ng pagkakataon na umatras. Dahil sa respeto sa aking ama. Sana pumayag ka na. Ako ang lalaban. Pero hindi magtatapos ng ganito ang laban natin sa Li family. Lao Cheng, malapit na ang oras. Hindi pa rin dumadating si Chen Feng. Baka pinakawalan kayo ng bahay ni Cheng. Pwede namang kumain sila uli ng walang problema. Huwag mong sabihin iyan ng basta-basta. Hintayin na lang natin, Dithi. Haha, nagmamadali ako. Tingnan mo, siya ang bida ngayon. Isang basura na nagising lamang sa A-level na Diyos. Yekli, isang basura na A-level lang. Paano niya kayang talunin ang A-level na binata? Siguradong may ginamit siyang hindi kaaya-ayang paraan. Tingnan mo, sobrang lapit niya kay Cheng Xiao. Baka ang pangalawang punong lungsod ay may balak laban sa ating pamilya, ang Li. Chen Feng, ikaw na basura ng A-level. Nasaktan mo si Li Xiao. Paano ka pa naglakas loob na pumunta dito? Tama. Sigurado akong gumamit ka ng maduming paraan. Para talunin ang binata. Mamamatay ka ngayon. Mag-ingat ka, Chen Feng. Halika na, tagalin ng pamilya Li. Umakyat ka at tanggapin ang kapalaran mo. Haha, huwag magmadali. Isang karangalan ngayong araw. May isang mataas na opisyal na dumating sa Kanglan City. Na interesado sa laban na ito. Ako si Cheng Guoxiong, Pangulo ng Kanglan City, nakikilala si Commander Qin. Ano? Ginoo ng pagsugo. Isa sa 7 tagapanguna na pangalawa lamang sa posisyon sa mga hari at marangal. Sa alamat, isang makapangyarihang may ika-8 antas. Kahit ang ginoo ng pagsugo ng Qin ay dumating na rin. Ginoo ng pagsugo ng Qin. Bakit si Chen Feng? Ang nakapag-akit sa isang taong tulad ng ginoo ng pagsugo ng Qin na dumalo sa laban. Tagapamahala Qin. Ang tagapamahalakin ay inanyayahan pa rin ng pamilya Li. Ibig bang sabihin siya ang pamilya Li? Nasandigan sa Yandu, at biglang lumitaw ngayon. Mukhang may masamang balak siya. Ang tagapamahala na ito ay nagdaan lamang ng hindi sinasadya. Narinig ko lang na may isang kawili-wiling paligsahan. Dumating lang para tingnan. Huwag mo akong pansinin. Maganda ang sinabi mo. Pagdating, agad sumalo sa pangunahing pwesto. Malinaw na para suportahan ang pamilya Li. Sumunod sa utos ng tagapamahala. Pumasok na si Ligaw. Dahil kumpleto na ang mga kalahok sa paligsahan. Ngayon, opisyal nang magsisimula ang paligsahan. Bata, ginawa ko na ang lahat ng aking makakaya. Ngayon, nasa iyo na ang susunod na hakbang. Hehe, bata, mukhang mahina ka at madaling masaktan. Malambot ang balat mo. Tiyak na masarap ka. Ikaw pala si Ligaw. 8 taon na ang nakalipas, ang henyo ng pamilya Li ay nagising sa isang makapangyarihang Diyos. Ngunit sa loob lamang ng 3 taon, siya ay umakyat sa 2 antas. Isang bihirang henyo sa lungsod ng Kanglan. Ngunit narinig ko na siya ay brutal at malupit. Kaya siya ay ikinulong ng mga gwardiya ng lungsod. Hindi ko akalain na siya ay pinalaya na ngayon. Upang maghanda sa kanyang kamatayan. Hahaha, gusto ko talaga ang ganitong puno ng sigla. Mas masarap kapag may chew. Ito ay ang Rongshen. Ito ay isang kasanayan na tanging mga 4 na antas na malalakas lamang ang makakakuha. Sinasabing pagkatapos ng Rongshen, ang lakas ay tataas ng ilang beses. Rongshen, siguradong patay na si Chen Feng. Medyo interesante. Ngunit talagang nagpadala sila ng isang 4 na antas. Ang laki ng tapang ng batang ito na insultuhin ako. Walang problema, medyo interesante ang batang ito. Ituloy mo lang ang panunood. Hayaan mo akong makita kung ano ang antas ng ika-4 na yugto. Hahaha, Chen Feng. Ang nagawang pagkakamali mo ay yun ay ang panoorin akong matapos ang Fusion God. Sa gitna ng itim na ulap na ito, walang makakatagpo sa aking mga yapak. Walang sinuman ang nakapansin. Akala nila ay isang madilim na katangian. Isang taong may istilong pagpatay. Nang bumangga siya sa akin. Swerte mo na lang. Chen Feng.
Dapat ay maging ligtas ka. Mukhang tanga yata itong tao. Diretsong pumasok ng walang paalam. Baka naman gusto lang niyang manloko sa pamilya namin ang mga Lee. Tunay ngang antas. Tunay ngang antas eh. Ang inutil ay inutil talaga. Si Chen Feng na inutil ay diretsong pumasok. Buti na lang hindi pa kami nagkabalikan. Kasama ang ganitong mapanirang tao. Sa huli, mapapahamak din ako niya. Hehe, batang ito talaga ang naghahanap ng kapahamakan. Sa sobrang tapang, pumasok ng diretsyo. Ang dami mong sinasabi. Gusto ko lang itanong. May kakayahan bang makita ang itim na ulap na ito? Makikita ang liwanag, haha. Anong biro yan? Ito ang pangunahing kakayahan ng aking pagkadiyos. Kapag pumasok ka dito ng walang pahintulot ko, hindi ka makakatakas kahit isang sinag ng liwanag. Buksan ang mata ng langit. Hatiin ang bundok. Ano na ang nangyari? Bakit hindi gumagalaw ang dalawa? Yes ano pa bang pwedeng mangyari? Siguradong natakot si Chen Feng at hindi makagalaw. Si Li Gaoda ay nasa ika-4 na antas. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng ika-4 na antas? Ang batang ito ay interesting. Chen Feng. Chen Feng. Totoo nga, sinasabi ko na si Chen Feng na walang kwenta. Paano siya makakalaban ang isang mandirigma na nasa ika-4 na antas? Ngayon, hindi ka na mamatay, kundi magiging bulag ka na rin. Tingnan mo, tulad ng inaasahan. Natalo si Chen Feng. Yung natalo. Bumaba ka na, bumaba ka na. Hindi ka dapat pumunta sa harap ng ancestral hall ng Li. Medyo minamaliit mo ang ika-4 na antas. Sa wakas, napapatay na natin itong langaw na ito. Ito ang kahihinatnan ng pakikipag-away ko sa pamilya ni Li. Sinasabi ba nilang ganito lang ang lakas ni Chen Feng? Kung ganoon nga, mas mabuti pang mamatay na lang. Para hindi masayang ang kinabukasan ni Xiao Xiao. Para hindi masayang ang kinabukasan ni Xiao Xiao. Diyos ko, pati mga awakening na nasa ika-4 na antas ay pinatay. Ano ba talaga ang lakas ni Chen Feng? Hindi pa ba siya kakagising lang? Hindi pwedeng, siguro nagkakamali lang tayo sa paningin. Sa wakas, nanalo talaga siya. Ika-4 na antas, ganito lang. Bakit si Chen Feng naman ang nanalo? Sa ganitong potensyal na tao, bakit ko pa ba tinanggihan ang kasal noon? Binata, naghahanap ka ba ng gulo? Medyo interesting ito. Ang taong ito ay si Chen Feng. Ganito na lang, magaling ang talento mo sa paggawa. Pasok sa panlasa ko. Humihingi ako ng tawad, dadalhin kita sa aking Xuanjia Army. Komandante Qin, talaga bang tinanggap ang ganitong e-level na basura sa Xuanjia Army? Sinasabing ang Xuanjia Army ay isa sa mga pinaka-elite na unit sa Yandu. Kailangan mong maging isang awakener na pang-5 antas para makapasok. Sabi-sabi, ang Army of Mystical Armor ay minsang gumamit ng isang hukbo para sirain ang 3 kalapit na bansa. Nagbantay sila sa northwest ng 30 taon. Pinili pa ni Commander Qin si Chen Feng. Kung hindi sana kami nag-urong, di sana ako makakasama sa Army of Mystical Armor. Ay naku, si Chen Feng talaga ay sobrang swerte. Tama nga, bata, hindi ka pa ba magpapakumbaba at magpapaabot ng galang? Pasalamatan ang malaking biyaya ng pinuno. Ayos lang. Normal lang na may kayabangan ang mga henyo, umalis ka na. Ang hukbo ng pamilya Xuan ay ang hukbo ng bansa na nagbabantay sa hilagang kanluran. Kahit gaano kahaba ang mga kamay ng pamilya Li, hindi nila ito maaabot. Nailigtas ang buhay ni Chen Feng. Salamat sa pagkilala ni Komandante Qin. Ngunit imposible akong humingi ng tawad sa pamilya Li. Ibig mong sabihin ay tinanggihan mo ang aking alo. Alam mo ba kung ilan ang gustong sumali sa aking Xuanjia Army? Ngunit nabigo sila. Ngayon, lumuhod ka at humingi ng tawad. At tatanggapin ko ito ng walang sama ng loob. Hindi dahil ayaw, kundi dahil hindi kaya. Ang tunay na lalaki ay ipinanganak sa mundo. Nais lamang na magkaroon ng malinaw na isipan. Sige. Tunay na lalaki nga. Kaya mo bang linawin ang isipan? Sa mga taong ito, lalo kang bumabalik sa dati sa paglipas ng mga taon. Yening Guang. Guro. Yening Guang. Ano ang ibig mong sabihin nito? Sinasaklaw ko ang taong ito. Ikaw ang sumasaklaw.
Hindi ito ayon sa alituntunin, di ba? Hindi pa nagsisimula ang pagpili. Gusto mo bang kumatawan sa Shen Shufu para agawin ang tao? Hindi ba't medyo labis iyon? Ang Shen Shufu ay yung paaralan sa Yandu, di ba? Ito ang nangungunang paaralan sa ating bansa. Mas mataas ang katayuan nito kaysa sa Xuanjia Army. Ibig sabihin ba nito na si Chen Feng ay dadalhin ng guro mula sa Shen Shufu? Ang aking espada ay ang aking batas. Anong hindi mo matanggap? Sige, subukan mo akong talunin sa isang espada. Hahaha, ayos lang, isang giningguang. Ayos ang Shenshu Mansion. Nakita na ng komandanting ito. Hihi, guro, nandito ka na. Hindi ka pa rin dumating sa akademya, ikaw na bata. Kakahanap ko lang sayo. Hoy, hindi ba may naantala? Ikaw, batang babae. Hindi pa ba kita kilala? Hihi, ang bait ng guro ko. Ahem, Ginoong Ye. Mukhang marami kayong pag-uusapan ng anak kong babae. Pakiusap, pumunta tayo sa punong himpilan ng lungsod para mag-usap ng maayos. Oh, ikaw pala yan. CJ, Xiao, dalhin mo na si Ginoong Ye pabalik. Opo, guro. Opo, guro. Tayo na. Isama mo rin siya. Ah, ako ba? Sige, narito na ang nangyari. Medyo alam ko na ang lahat. Maganda ang iyong paningin. Sa edad na ito, pwedeng umakyat sa ikatlong antas. At may kakayahang pumatay ng higit sa kanyang antas. Tunay ngang isang genius. Pero itong batang babae mo may talento naman. Maganda rin naman. Bakit nandito pa rin sa ikalawang antas? Sabi ko na nga, mas maaga kang pumunta sa Yandu. Master, alam ko nang mali ako. Sasamahan kita pabalik sa Yandu. Pero, kung pumunta ka na sana sa Yandu noon, hindi ba mawawala si Chen Feng? Ano ba iyan? Naku, batang babae ka talaga. Chen Feng, naisip mo na ba? Handa ka bang maging aking estudyante? Sumali sa Shenshu Mansion. Malakas at mataas ang posisyon ng babaeng ito. Mukhang hindi ka matatalo kung maging estudyante mo siya. Lalo na kung tatanggihan ko ng diretsyo. Mahihirapan si Cheng Yu na mapagitnaan. Guro, narito po ako. Pahintulutan po ninyo akong magbigay galang. Oy! Ubo. Sige, hindi na maaga. Pumunta ka na at ayusin ang iyong mga gamit. Ngayon gabi, aalis na tayo papunta sa gobyerno ng Diyos. Wow, ang laki talaga ng gobyerno ng Diyos. Xiao, umuwi ka na muna at mag-ayos. Dadalhin ko si Chen Feng para mag-asikaso ng ilang bagay. CJ, Master. Si Master Chen Feng, masungit magsalita pero mabait ang puso. Pero mabait pa rin siya. Hey! Guro, ano ito? Tinanggap na kita bilang aking disipulo. Kaya't isa ka ng miyembro ng Shenshu Mansion. Ngunit ang A-level na Diyos na iyong ginising ay masyadong mababa. Hindi ito sapat. Higit pa rito, ako ang pinuno ng 3 pangunahing opisyal ng Shenshu Mansion. Kailangan mong ipakita ang nararapat na lakas upang makuha ang respeto ng iba. Kung hindi, iisipin ng iba na pumasok ka sa likod na daan dahil kay Xiao. Kaya sinasabi kong ipakita mo ang iyong kakayahan. Tama, gusto kong sumali ka sa darating na paligsahan ng martial arts. At makapasok ka kahit sa top 3. Malaki ang premyo para sa top 3. At ang premyo sa unang pwesto ay makakatulong sa iyo. Mga pambihirang bagay na nagpapataas ng antas ng Diyos. Aking disipulo, Mingzi. Dalhin mo ito at hanapin ang tagasuri. Sumali ka sa pagkakataong ito sa paligsahan ng martial arts. Mga bagay na nagpapataas ng antas ng Diyos. Medyo interesante. Ngunit ganun din, ang tagapagmana ng dakilang Xuan King Daoist. Sa ilalim ng A-level na Diyos na ranggo. Hindi ito maikakaila. Nakita ng sistema na nagsimula ang host sa landas ng pagiging walang talo. Nagsimula nang magkaroon ng tapang. Buksan ang subtask. Kumuha ng unang pwesto sa martial arts tournament. Gantimpala, 8-9 profound skill. Ano ang 8-9 profound skill? Ito ang tanyag na teknik ni Erlang Shen. Ayon sa alamat, si Erlang Shen ay nagawang maging banal habang buhay. Malaki ang papel ng teknik na ito. Ako na ang mananalo sa unang pwesto. Kamusta? Nais kong sumali sa paligsahan ng martial arts na ito. Saan nanggaling ang taong ito na parang taga na yon? Lumayas ka na. Kahit hindi mo alam kung ano ang martial arts tournament. Magtatangkang sumali sa martial arts tournament. Ang martial arts tournament ay hindi ba isang martial arts tournament? Ano pa ang maari? Hahaha. Bata, hindi mo alam, di ba? Ang martial arts tournament ng Shenshu Mansion ay para sa mga nangungunang henyo mula sa bawat lalawigan at bayan na dumaan sa maraming laban. Kailangan piliin ang pinakamahusay para makasali. Hindi ito basta-basta pwedeng magparehistro. Ang paligsahan ng martial arts sa aming gobyerno ng Diyos. Para lamang sa mga napili at pinakamahusay na talento.
Kayo na tulad ng isang amateur. Wala kayong karapatang sumali. Umupo na dyan at hintayin, tatawagin ka ng bantay. Para dalhin ka palabas. Para saan nga ba ang mga gwardya? Paano pinapasok lahat ng tao dito? Bumalik ka na, bata. Hindi ito lugar para sa'yo. Hindi kailangang magparehistro. Ibig sabihin, niloko ako ng guro ko. Ano? Hindi ko inakala na ikaw pala ang alagad ni Yesiming. Hindi ba't parang binaha ang templo ng Dragon King? Kaya makakapag-participate ako sa martial arts tournament, di ba? Siyempre. Dito po, dito po. Wow! Hindi ako nagkakamali, di ba? Disipulo ni Yesiming. Hindi ba't sinabi na isang disipulo lang si Yesiming? Nakuha na naman ito. Iyan ay si Yesiming. Isa sa 3 tagapamahala ng Shenshu Mansion. Ito ang lugar ng paghahanda para sa martial arts tournament. Mula sa iba't ibang bahagi ng bansa, ang mga natatanging nagising ay maglalaban-laban dito sa huling yugto. Ang mga magwawagi ay magkakaroon ng karapatang sumali sa Shenshu Mansion. Kaya't hinihiling namin na maghintay ka ng kaunti pa. Paligsahan sa martial arts. Magsisimula na ito mamaya. Tunay ngang ang Shenshu Mansion. Iba talaga. Paano nakapasok ang mga taga-nayon na ito? Sa paligsahan ng Shenshu Mansion, mukhang unti-unti nang bumabagsak ang Shenshu Mansion. Pati mga taong parang pulubi ay nakakapasok na sa paligsahan. Ganun pala. Kahit sa lugar na ito ay may mga taong nagmamalaki na mas mataas sila. Tahimik. Tahimik, magsisimula na ang torneo ng martial arts. Ang torneong ito ay gagamit ng sistema ng puntos. Sa bawat pagpatay sa halimaw, ay ibabase ang puntos sa antas ng halimaw. Makakuha ng katumbas na puntos. Gaano karami ang iyong ranggo sa bihira? Kung nasa top 100 ka, pwedeng kang pumasok sa Diyos virtual na bahay. Kung nasa top 10 ka, pwedeng kang pumili ng guro. Sa martial arts tournament, ipinagbabawal ang pagpatay sa ibang mag-aaral. Talaga bang manghuli ka ng mga demonyong hayop? Talagang nakakabighani, hindi ba? Napatay na ba ng mga taga-baryo ang mga demonyong hayop? Huwag kang maghintay na makita ang halimaw at matakot. Haha! Bakit kahit saan may ganitong tao? Parang mga langaw na grupo. Opisyal nang nagsimula ang taunang paligsahan sa sining martial. Chen Feng, huwag mong bibigyan si Xiao at ako. Bakit ako nandito? Anong ginagawa ko dito? Haha, sinugod ng lihim. Sayang ka naman. Ngayon, sisimulan ko na ang atake sa'yo. Mukhang maswerte ka. Mabilisan lang, nakatagpo na agad tayo ng halimaw. Ako na ang susubok. Tingnan natin ang komposisyon ng halimaw sa kakaibang espasyo ng pagsubok na ito. Isang halimaw na pangalawang antas ang tama lang. Hindi katakataka na isang unggoy na uri ng halimaw ito. Talagang maganda ang liksi nito. Pero ganito, hindi ko makukuha ang gusto kong resulta. Buksan ang mata ng langit. Tiyak. Alaynan. Mukhang halos wala itong resistensya sa mata ng langit. Alaynan. Pakiramdam, pumatay ng isang second tier na demonyo ay hindi mas mahirap kaysa pumatay ng isang manok. Batang lalaki, tumigil ka. Huwag kang mag-atubiling magpasalamat kay Qin Shao. Qin Shao. Batang lalaki, tumigil ka. Huwag kang mag-atubiling magpasalamat kay Qin Shao. Qin Shao. Hindi ka ba kabilang sa Yandu? Hindi pa nga niya alam si Qin Shao. Siguradong taga-probinsya lang yun. Si Qin Shao ay pamangkin ang tagapag-utos ni Qin. Dapat mabilis siyang pumunta rito at magpaalam. Bakit ganito magsalita? Ako ay isang tao na umaasa lang sa katotohanan na ang aking tiyuhin ay isang tagapag-utos. At ipinamamalaki ko ito sa lahat. Mayroon ba talagang tao na may tiyuhin na isang tagapag-utos? Tama si Qin Shao. Galing ba kayo sa isang circus troupe? Alaynan. Circus nga. Ang ibig sabihin ni Qin Shao ay mga payaso kami. Siyempre alam ko yan, walang kwenta. Sasabihin ko na lang diretsyo. Sumali ka sa aming grupo. Prioritize ang mga puntos para sa akin. Tiyakin mong makapasok ako sa top 1-0. Maaari kong ipakuha sa tiyuhin ko para sa iyo. Ang kwalifikasyon para sa reserbang hukbo ng Xuanja. Bakit hindi ka pa nagpapasalamat kay Qin Shao? Pamangkin ng Commander Qin. Walang tiwala na makakapasok sa top 1-0. Nais pang gumawa ng ganitong uri ng pang-aakit sa mga kalahok. Sigurado akong makakapasok ako sa top 10. Ito ay
Isang awa ko para sa mga mahihirap na kalahok tulad mo. Mukhang sobra talaga ang diskriminasyon sa Yandu. Kailangan ko nang magpalit ng damit. Huwag mong isipin na dahil nakapatay ka lang ng isang second level na halimaw. Sasabihin ko sa'yo, lahat kami ay second level din. Tama, si Qin Shao ay isang antas 3 na malakas. Huwag kang magpakitang gilas, kumain ka ng parusa. Ito ay antas 4 na halimaw. Araw na asong demonyo. Mata na asong demonyo. Paano posible ito? Paano magkakaroon dito ng antas 4 na halimaw? Ang antas 4 na halimaw ay tamang-tama para ipakita ko sa inyo. Qin, laban lang. Qin, hindi matitinad. Qin, laban lang. Qin, hindi matitinad. Qin. Ay, naghintay pa ako ng konti. Pero sobrang busy lang pala. Unang beses kong nakasalamuha ang isang 4 level na halimaw. Subukan ko nga kung gaano kalakas. Di ko alam kung ilan ang puntos kapag nakapatay ng isang 4 na antas na halimaw. Tawagin ang asong hiwalay. Ito ay isang karaniwang gamit ni Erlang Shen. Ito ay isang karaniwang gamit ni Erlang Shen. Ang gantimpala na ito, akin nang tatanggapin ng walang pag-aalinlangan. Anong nangyayari dito? Hindi lang tumakbo itong taga-probinsya, kundi sumugod pa at nakipaglaban sa isang 4-star beast. Anong meron? Siguradong nagpapanggap lang siya. Di magtatagal. Tiyak na mapuputol ang katawan niya ng 4-star beast. Bumagsak. Qin Shao. Hindi namatay ang batang ito. May kakaiba. Hindi nakakagulat na siya ay isang 4 na antas na halimaw. Buksan ang langit na mata. Gusto pang magalit. Kung gusto mong magalit, magalit ka na. Aha! Ano? Gino. Patay na ang ika-4 na antas na halimaw. Natapos na ang side quest na talunin ang Demon Devouring Dog. Ipinapamahagi na ang gantimpala na summoning ng Xiao Shan Dog. Ito na kaya ang aking Xiao Shan Dog. Kahit na hindi ko naman inaasahan na makatawag ako ng mythical na Xiao Shan Dog. Pero kahit na makatawag ng isang anino, ayos na rin. Yung itim na aso ni Qin Shao ay mukhang yun na yung 4 na antas na halimaw. Nakuha siya ng taong iyon mula sa probinsya. Nakikita ko yan. Hindi basta-basta itong batang ito. Tara na, umalis na tayo. Litsid, ayos naman ang kalidad ng mga estudyante ngayong taon. May ilan na nasa antas 3. Sabi nga, hindi ko alam kung kumusta na ang alagad ni Yesiming. Ngayon, paano naman magkakaroon ng mga kawan ng mga ika-4 na antas na halimaw? Paano naman magkakaroon ng mga kawan ng mga ika-4 na antas na halimaw? Dapat ay 10 halimaw lang na antas 3 ang narito. Dapat ito ay isang nakatagong pagsubok. Bakit napakaraming 4 na antas na halimaw? Hindi ba't may nangyaring kakaiba sa loob? Kailangan kong magulat agad. Talagang hindi ko inasahan ito. Kakaunti lang ang napatay na 4 na antas na halimaw. Nangyari pa ang maambush ng mga 4 na antas na halimaw. Patayin sila. Mukhang siguradong mananalo na ako sa paligsahan sa martial arts. Siksaya Ocean Quan. Talagang hindi mo na maalala ang mga nangyari noon, Chen Feng. Buksan ang mata ng langit. Direktor, tingnan mo ito agad. May estudyante na inatake ng ika-4 na antas na demonyong hayop.
Oh, tingnan natin kung sino itong malas na ito. Nakakatuwang makatagpo ng ganitong bagay. Na-detect na ang host ay nasa gitna ng buhay at kamatayan na labanan. Sistema ng gantimpala na antas Diyos na kakayahan. Easy, dumating sa tamang oras. Pagsasanib ng Diyos ng sistema. Anong nangyayari ito? Ang taong ito na si Chen Feng. Bakit biglang naging ganito kalakas ang kanyang aura? Nagawa ba niyang mag-breakthrough sa gitna ng laban? Hindi ito breakthrough sa gitna ng laban. Ngunit ang maliit na nilalang na ito ay sa gitna ng panganib. Ay mas lalo pang naunawaan ang tunay na kahulugan ng kanyang Diyos na kalikasan. Na nagdulot ng dobleng lakas sa kanya. Sarap talaga kapag may sistematikong tatay. Halika, ipagpatuloy ang laban. Halika na. Hayaan mong subukan ko kung paano ang epekto ng bagong kakayahang ito. Saksakin ang bundok. Langit na mata. Mukhang sa lakas ko ngayon bilang isang antas 3. Masyadong pilit ang pagpapagana ng pagsasanib ng Diyos. Kailangan kong mag-ingat pa sa susunod. Ito pa rin ay isang antas 3 na Ming. Kahit na isang antas 4 na nagising. Kapag hinarap ang ganitong dami ng antas 4 na mga halimaw, ang tanging magagawa ay tumakas ng buong lakas. Pero nakakagulat, pinatay niya talaga lahat. Hindi basta-basta ang batang ito. Sa mga angkan ng mga makapangyarihan, kakaibang uri ang ganito. Mukhang alam mo ang ilang bagay. Ang direktor ay bagong estudyante ni Commander Ye. Narinig mo na ba? Sa pagsubok na ito, may isang matindi na tao na lumabas. Hinahabol niya ang ika-4 na antas na halimaw. Hindi lang ito tsismis. Personal kong nakita ang isang ika-4 na antas na gagamba ng ulap. Pinutol siya ng taong iyon ng ilang beses hanggang sa pira-piraso. Talagang tayo ang henerasyon na ito. Hindi yung mga nakapagtapos na sa tanggapan ng Diyos. Tapos na ang paligsahan ng martial arts ngayon. Ngayon ay ilalabas na ang mga ranggo. Pangunahing 100 si Zhao Qingshan. Pang-79 si Luo Shui. Pang-78 si Yaida. Nanalo ako. Ay, hindi mo nakitang pangalan ko. Kakaiba, bakit hindi ko pa nakikita yung pangalan ng nangunguna? Si Chen Feng yan, may angkan ba ng Chen? Di ko narinig, siguro galing sa isang probinsya lang siya. Isang taga-baryo. Bakit siya ang nangunguna? Sa tingin ko, dapat siya yun. Yung nakipagsabayan sa isang malakas na demonyo na ika-4 na antas. Mga kaibigan, pasensya na. Tinatanggap ko ang posisyon bilang number 1. Tiyak na siya ngayon. Yung taga-provinsi. Hindi ako naniniwala na walang katiwalian dito. Gusto kong i-report. Magpahinga muna. Magpahinga muna. Ang resulta ng pagsubok na ito ay patas at makatarungan. Kung may tanong kayo, hayaan ko kayong makita kung bakit. Nakamit ni Chen Feng ang unang pwesto. Ang lakas ng dating nito. Posible bang ito ay isang ika-4 na antas na halimaw? Nasigalit na apoy na baka. Pero ano ang kinalaman ng pagpapakawala ng ika-4 na antas na halimaw? Sa lalaking iyon na tila taga na yon. Hindi naman siguro siya ang pumatay, di ba? Hindi pwedeng siya yung taga-probinsya na pumatay nyon. Kinain ko mismo. Sobrang dali lang nitong. Natapos ang isang 4-star na halimaw. Nakakatakot talaga. Totoo bang ito yung bagong estudyante na kasama natin? Bakit siya ganito ka-strong? Ang galing niya talaga. Malamang ay mayroon ng ika-4 na antas. Wow, tayo pa nga ay bagong dating lang sa ika-2 antas. Noong mga nakaraang taon, ang mga ika-4 na antas na halimaw sa pagsubok ay ginagamit lang bilang mekanismo ng eliminasyon. Para lang silang nakalagay doon para sa eliminasyon. Hindi ko akalain na ngayong taon ay may magagawa talagang pumatay. Mga estudyante na kayang pumatay ng ika-4 na antas na halimaw agad sa pagpasok. Ang batang ito ay may sobrang galing na talento. Kaya ayon sa puntos na nakuha ni Chen Feng, makakakuha ng kwalifikasyon bilang sariling mentor at makakapili sa loob ng kayamanan ng palasyo ng 3 pinakamagagandang materyales. Ang mga mentor ng Shenshu Mansion, kahit ilagay sa alinmang lungsod sa labas ng Yandu, ay magiging pinuno ng lungsod. Narinig ko na ang mga mentor ng Shenshu Mansion.
ay hindi bababa sa 6 na antas na malalakas. Sobrang naiinggit ako kay Chen Feng, na makapili pa siya ng sariling guro. Akala ko ikaw ang unang pwesto sa pagsubok na ito. Si Chen Feng, di ba? Kung pipiliin mo ako ang bahala sa lahat ng mga resources mo hanggang ika-6 na antas. Medyo sobra na iyang pang-aagaw mo ng tao. Si Chen Feng, kung pipiliin mo ako, maliban sa lahat ng resources hanggang sa 6 na antas, kasama na rin ang pagkain, tirahan, at iba pang aspeto. Kung convenient ang mga magulang, maari rin nilang dalhin sa Yandu. Ako na ang nag-asikaso ng rehistro sa Yandu. Grabe, tutulungan pa kitang magparehistro sa Yandu. Para sa paglipat ng rehistro mula sa ibang lugar papunta sa Yandu. Bawat taon, wala pang 100 tao. Mayroong mga rehistradong tao sa Yandu. Kasama ang mga pangako ng guro sa mga mapagkukunan. Ito ay isang garantiya. Patungo sa ika-6 na antas. Ako. Kung pipiliin mo ako, bilang karagdagan sa mga sinabi niya kanina. Kung meron kang minamahal na babae, ako ang magpapakilala sa kanya sa harap mo. Kung wala naman, ako ang mag-aasikaso. Ano, kahit kasal pa ang usapan. Ipapadala na ang asawa sa harap mo. Ang sama ng trato, gusto ko rin sana yun. Maraming salamat sa pabor ng ilang mga guro. Ngunit mayroon na akong pinili. Sandali lang. Wala. Nako, napakahirap talagang lampasan ang ika-9 na antas. Hindi ko rin alam kung paano nagawa ni Yeninggo ang nakakaibang tao iyon. Bago umabot ng 30 taong gulang ay narating na niya ang antas na ito. Ginoo tagapag-utos. Mayroon akong dapat ipaalam. Pumasok. Si Huier ba ay muling nanggulo kay Cheng Xiao. Ipinapaabot ko po sa inyo, ginoong tagapamahala. Natapos na po ang pagsubok mula sa Shenshu Mansion. O ang pagsubok ng Shenshu Mansion. Siguro si Ming Er ang nakakuha ng unang pwesto, di ba? Si Qin Fengfeng ay hindi nakakuha ng unang pwesto. Ang nanalo ng unang pwesto ay isang estudyante na nagngangalang Chen Feng. Ano ang mga kahanga-hangang ipinakita ni Chen Feng sa pagsubok? Sa pagsubok, si Chen Feng nakipaglaban mag-isa laban sa isang antas 4 na halimaw. Maganda ang naging resulta dati sa Kanglan City. Kaya niyang pumatay ng isang antas 4 na nagising. Nag-iisa niyang napatay ang isang antas 4 na halimaw at natural lang ito. Bukod pa rito, ayon sa ulat ng mga internal na espiya, sinasabi na si Chen Feng ay nakipaglaban sa 7 antas 4 na halimaw at pinalo silang lahat. Si Chen Feng ay umakyat na sa ika-4 na antas. Ayon sa balita ng mga espiya, ang aura ni Chen Feng ay nakarating na sa ika-4 na antas para magamit ang Fusion Divine. Nakakatuwa, hindi na nakakapagtaka na nakapatay siya ng mas mataas na antas. Ngunit kahit na nakapatay siya ng lampas sa antas, sa kabila ng pag-atake ng 7 ulo ng halimaw, pati na rin ang paggamit ng pagsasanib ng espiritu. Kawili-wili, agad na iparating na si Ming Er ang kunin si Chen Feng. Opo, isang ganitong henyo. Kung hindi ito magagamit para sa akin kung gayon. Sandali, ang pangalan mo ay Chen Feng, di ba? Ano ang balak mong gawin para maghiganti? Hindi ako ay kumakatawan sa pamilya Qin. Basta't sumali ka sa pamilya Qin. Pumili ka ng guro mula sa pamilya Qin. Ang mga gurong ito kanina ay nangako. Lahat ng ito ay tinanggap ng pamilya Qin. Bilang karagdagan dito, basta't makapagtapos ka ng maayos, maari kang pumasok sa Xuanjia Army bilang isang centurion. Yung Qin family ba ay yung Qin na pinuno? Papasok sa Xuanjia Army. At magiging isang centurion pa. Ayon sa sabi-sabi, ang mga centurion ng Xuanjia Army ay dapat nasa 6 na antas ng lakas. Isa lang naman ang unang pwesto sa pagsubok, di ba? Bakit naman ganito ang trato sa akin? Kumusta? Naging desidido ka nang sumali sa Qin pamilya ko. Pagkatapos mong sumali sa Qin pamilya ko, ikaw na ang magiging bahagi ng Qin pamilya. Maraming salamat sa magandang intensyon. Pero pakiusap, hayaan mo akong tumanggi. Sige, ayos na yun. Ano ba ang ginagawa ko ngayon? Ano? Tumanggi siya, narinig ko yun. Tumanggi siya. Tumanggi sa napakagandang alok ng Qin. Huwag lang sabihin na sasali siya sa Qin. Kahit pa magtrabaho bilang kabayo sa Qin, willing akong gawin yun. Sa ganitong magandang alok, bakit mo tinanggihan? Hindi nila kayang magbigay ng mas mabuting kondisyon kaysa sa amin, ang pamilya Qin. Tingnan mo, napakatindi ng aming sinseridad sa pamilya Qin. Paano mo ito matatanggihan? Siguradong may pagkakamali sa sinabi mo. Totoo na mataas ang inyong presyo. Ngunit pasensya na. May guro na ako. Sino ang guro mo? Gusto kong makita kung sino ang mailakas ng loob na labanan ang pamilya Qin. Bakit ang lahat ay napakadaling makagawa ng gulo?
Nakita ko na si Qingming Simi. Ano, si Simi Qingming? Si Chen Feng ang kanyang disipulo. Anong kalokohan ito? Ang Qingming Siming ay ang pinakabatang at pinakamisteryosong isa sa tatlong mga ginoo ng kapalaran. Sa tatlong mga ginoo ng kapalaran, karapat-dapat ba si Chen Feng? Qingming Siming. Napakaastig ng pangalan. Guro. Nakuha na ang una. Hindi rin naman masama. Hindi ako pinahiya. Ah! Si Chen Feng ang bago kong disipulo. Siya ang nakakuha ng una. Mayroon bang may opinyon? Walang opinyon. Sige, aalis na ako kasama si Chen Feng. Gantimpala para sa kampiyon ng martial arts tournament na ito. Tandaan mong magpadala ng tao sa lalong madaling panahon. Ipinapaabot ang pagbati kay Qingming, ang Diyos ng Kapalaran. Dahil siya ay pinili ng Diyos ng Kapalaran na si Qingming. Mukhang wala tayong kapalaran sa isa't isa. Sige na, sige na. Sino ang hindi nagsasabi ng totoo? Hindi ko akalain na ang Diyos ng Kapalaran na ito ay muling magkakaroon ng alagad. Pero ayos lang. Hindi naman nakamit ng pamilya Qin ang kanilang layunin. Bumuka ang bibig ng Qingming Simi sa ganitong pagkakataon. Ibig sabihin ba hindi siya nasisiyahan sa pagsasangkot ni Qin Hui sa bagay ni Cheng Xiao? Kailangan kong bumalik at ipaalam ito sa tiyuhin. Hindi ko akalain na magkakaroon ako ng pagkakataong makita ang ginoong Qingming Simi. Wala na akong pagsisisi sa buhay na ito. Si Qingming Siming ay hindi lang isang siyam na antas na malakas. At ganoon pa rin ang kanyang kagandahan na parang diyosa. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng pagdala ko sa iyo rito? Hindi po alam ng disipulo. Bilang isang disipulo ko, hindi ka papahirapan ng mga tao roon. Pero kung gagawa ka ng gulo, huwag mo na lang akong pangalanan na iintindihan mo. Kung may ibang mangbuli sa atin. Hindi ba't madali lang iyon? Saksakin mo na lang. Ito na ba ang imbakan ng mga kayamanan ng loob? Parang ang lamig dito. Kem. Ikaw ang unang nagwagi sa pagsubok na ito, si Chen Feng. Siguro ikaw ang nakatatandang tagapagbantay ng kayamanan, di ba? Sige na nga. Nakuha mo ang unang pwesto sa pagsubok. Malaki ang magiging kinabukasan mo. Hindi mo na kailangang magpanggap sa isang matandang tulad ko. Pagpasok mo sa kayamanan ng palasyo, huwag kang gagalaw ng basta-basta. Kung hindi, walang makakaprotekta sa'yo. Dito na ang kayamanan ng palasyo. Ayon sa mga patakaran, maaari kang pumili dito ng 3 piraso mula sa mga nangungunang materyales. 3 piraso lang. Hindi pwedeng lumampas. Ang wind flame wood ay isang napakabuting materyal. Ito ay pinapangarap ng mga nagising sa windfire at tribute. Meron dito. Nagsimula ang side quest. Kunin ang chromium at isang silver. Gantimpala, gintong pana at silver na bala. Nagsimula ang side quest. Kunin ang gold at isang silver. Gantimpala, gintong pana at silver na bala. Yay, gintong bala at silver na pana. Sa alamat, ang tunay na Diyos ng malinis na pinagmulan at mahusay na daan. Sa mga mahahalagang gamit ni Ang Jayan. Maliban sa pambihirang pako at 3 punta na sibat. Ang pinakatanyag ay ang gintong busog at pilak na bala. Ang ganitong uri ng yaman ay hindi magpapahuli sa asong sumisigaw sa langit. Alainan. Ang ganda sa ganitong paraan. Ang gintong busog at pilak na bala ay kalahati na ang naabot. Hindi ko alam kung may natira pa bang kayamanan dito sa loob. Mukhang swerte talaga tayo. Kahit na ginamit natin ang 2 slot. Pero ang makuha ang mga kayamanang tulad ng golden bow at silver bullet, ay napakaganda na rin. Kwento ng side quest. Kunin ang gold isa per isa. Silver isa per isa. Gantimpalang ginto at pilak na bala. Natapos na ang misyon. Ang gintong busog at pilak na bala ay may kasamang solidong pagtagos. Grabe, ang gintong bala ay may kasamang solidong pagtagos. Ang pilak na bala ay may kasamang pagwasak ng demonyo. Sa ganitong paraan,
Maaari na nating itago ang mata ng langit bilang lihim na baraha. Ngayon, ang pinakamalaking kita sa paglalakbay na ito ay nakuha na. Iwan na lang ang isang slot para kay Cheng Xiao. Naalala ko. Si Cheng Xiao ay dapat na isang nagising na level na Ice Phoenix. Malaki ang maitutulong nito sa kanya. Para ito kay Cheng ni ba ang pinili? Hindi ka ba pipili para sa sarili mo? Hindi basta-basta ang pagkakataong makapasok sa loob ng kayamanan ng palasyo. Hindi ito maliit na bagay. May dalawa na akong kayamanan, sapat na iyon para sa akin. Sige na, matanda. Hindi na kita papagsabihan. Anong silbi ng magdala ng kayamanan sa labas? Umalis ka na. Salamat, guro. Interesting din itong bagong disipulo ni Xiaoye. Nako, nakalimutan kong tanungin kung nasaan si Master Cheng Xiao. Narinig mo na ba? Ang disipulo ng King Ming Siming ay makikipaglaban kay Qin Hui. Totoo ba yan? Saan pa ba? Sa lugar ng duelo, syempre. Ibig sabihin ba ay si Cheng Xiao? Sana ay nandito si Cheng Xiao sa tabi ko. Sa hinaharap, siya ang magiging Panginoon ng Qin. Iyan ang iyo. Kung ang pagnanasa ni Qin Xiao ay para sa akin, handa akong mamatay agad para dito. Anong itsura? Yung babae ay disipulo ng King Ming Siming. At anak pa ng Commander Qin. Siguradong magiging kahanga-hanga ang duel na ito. Qin Hui, sumuko ka na. May mahal na ako na. Ano? Sino siya? Hindi mo maiintindihan ang nararamdaman ko para sa kanya. Kung ganun nga, hayaan mong sakupin kita gamit ang lakas ko. Ito na ba ang tinatawag na S-class na Diyos na may madilim na gabi na halimaw? Di katakatakang anak ni Commander Qin. Napakalakas ng lakas mo. Huwag mong isipin na natatakot na ako sa'yo. Ito ay ang air level na Diyos na Yelo, ang Ice Emperor. Ang Ice Emperor ay kabilang sa pinakamalalakas sa air level na mga Diyos. Tunay ngang matalim ang paningin ni Ginoong King Ming Siming. Cheng Xiao, nasa ikalawang antas ka pa lamang ngayon. Samantalang ako ay nasa ikaapat na antas na. Mas mataas pa ang antas ng aking Diyos kaysa sa iyo. Anong meron ka para makipaglaban sa akin? Hininga ng yelo. Sumuko ka na, kahit sa lakas o sa antas ng Diyos. Mas mataas pa ako sa'yo. Wala kang pagkakataong manalo. Kuko ng dilim. Ito na ba ang lakas ni Qin Xiao? Kahit ang mga disipulo ng King Ming Siming ay hindi matibay. Mga 1 taon pa lang si Qin Xiao sa paaralan. At nakaabot na siya sa ikaapat na antas. Napakalakas ng kanyang kakayahan. Si Cheng Xiao na ito. Ang kanyang lakas ay dapat nasa ika-3 na antas. Ngunit nasalubong niya si Qin Hui na nasa ika-4 na antas. Ano magagawa mo? Si Qin Hui ay anak ni Qin Commander. Hindi, parang may pagbabago yata. Kung sakaling pumayag ka sa aking paghahanap, wala na sana yung mga nangyayari ngayon kaya. Ikaw si Qin Hui. Sino ka? Andito ka na. Ikaw ba ang makikipagduel sa disipulo ni King Ming Siming? Disipulo ni King Ming Siming, si Chen Feng. Disipulo ni King Ming Siming, si Chen Feng. May iba pang disipulo si King Ming Siming. Hindi lang si Cheng Xiao ang meron. Baka kakadagdag lang nila kamakailan. Pero wala rin namang kwenta. Hindi pa rin matatalo ni Cheng Xiao si Qin Xiao. Paano naman makakalaban ang bagong tinanggap na disipulo si Qin Xiao? Muli na namang tumanggap si King Ming Siming. Parang hindi niya pa nakikita ang ganitong klase ng Diyos na pagkatao. Ngunit si King Ming Siming, paano niya mapapayagang tumanggap ng isang A-grade na walang kwentang Diyos na pagkatao? Bilang disipulo, ikaw ang taong gusto ni Cheng Xiao. Ako ito. Ano ang gusto mo? Wala naman. Patingnan ko kung bakit gusto siya ni Cheng Xiao. Rong Shen. Mukhang seryoso si Qin Hui ngayon.
Agad-agad, wrong siya na agad. Kung wala siyang maipakitang totoong bagay, baka mapatumba siya ni Qin He dito mismo. E di tayo pa hindi handa na kumilos. Pero siya ay disipulo ng King Ming Siming. Yeswe, magandang pagdating. Ano itong uri ng Diyos na ito? Hindi ko alam pero ang lakas ng presyon. Mas malakas pa ito kaysa sa madilim na ahas ni Qin Shao. Paano may anyong tao na Diyos? Iyon ay isang ilusyon, hindi tumutugma sa mga kilalang impormasyon. Hindi kaya natutunan na ng batang ito ang ikalawang pagkadyos. Ang anino ng pagkadyos ay lumiliit. Ito ay tanda ng pagsasanib ng Diyos. Hindi kaya isa rin itong nagising na ika-4 na antas. Pagsasanib ng Diyos. Pagsasanib lang ng Diyos, basagin mo ito. Hey! Ang liwanag ay sobrang nakakasilaw. Sino ba talaga ang nanalo at sino ang natalo? Hindi ko makita, hindi ko makita. Sobrang matalim ng liwanag na ito. Ganito, hindi talaga pwedeng panoorin ang duelo. Mukhang dahil sa duelong ito, magkakaroon ng mga bagong patakaran. Sa mga susunod na duelo sa hinaharap. Mukhang si Qin Hui ang may kalamangan Hindi, may mali. Anong nangyari? Si Chen Feng, hindi siya nasa ika-4 na antas, nasa ika-3 antas siya. Panginoon, ano? Panginoon, sa lakas ng isang ika-3 antas na gising. Nakahawak ng ika-4 na antas na pagsasanib. Ito ay henyo. Isang pambihirang henyo. Ha. Akala ko'y ikaw ay isang basura na nasa ika-3 antas. Natapos na ang warm-up. Panahon na para tapusin ang walang kwentang laban na ito. Dahil sa apoy ng mahika. Natapos na ang warm-up. Haha, akala mo. Na kaya ng basurang yan sa kamay mo ang gawin. Hindi ako natatakot na sabihin sa'yo. Na pagkatapos ilabas ang apoy ng demonyo. May napakalakas akong depensa. Wow! Anong uri ng mahika ang ginamit mo? Paano mo nakuha na masira ang depensa ko? May depensa ka ba? Akala ko ay speed bump lang. Mukhang hindi basta-basta ang bagong disipulo mo, Xiao Ningguang. Kaya niyang buksan ang pinto. Xiao Ningguang, nagbibiro ka ba? Mula pa noong 3,000 taon na ang nakalipas. Ang ika-9 na antas ay katapusan na. Ang napa ay nakapagpabago sa tuktok ng ika-9 na antas. Nakablock din ng hindi nakikitang pinto. Xiao Ningguang, sinasabi mo bang kayang buksan ng disipulo mo ang pinto na iyon? Halos ganoon na nga. Huwag mo nang ipakalat ito. Siyempre, alam ko na ang mga ganitong bagay. Hehe, kayang buksan ang pinto. Unang nakalampas sa 9 na antas. Malapit nang ipanganak sa aking Diyos na tanggapan, ano? Hihe! Sino ba ang makakapagsabi kung ano ang hinaharap? Report sa komandante. Tinanggihan ni Chen Feng ang imbitasyon ni Young Master Qin Ming. Ang bukas ay hindi na maitatanggi ng karaniwang tao. Maliban na lang kung nakipag-ugnayan na siya sa isang master. At ang nagpasok sa master ay si Yening Guang. Mayroon pa bang iba? Ulat po, ang nag-utos ay si Ginoong Qin Hui. Ginoong Qin Hui. Natalo siya ni Chen Feng sa dueling arena. Talagang nagkamali ako ng hula. Binabati kita, Chen Feng. Hindi ka pa rin ganap na gumaling sa sugat mo. Magpahinga ka ng mabuti. Ito ang aking nakuha mula sa hiyas ng loob ng palasyo. Tinatawag na 9 Mystical Ice Lotus. Ito ba ang hiyas sa loob ng palasyo? Kung gusto mo, ibibigay ko na sa iyo. Mahalaga ang bagay na ito. Hindi ko matatanggap. Walang problema. Pinili ko ang 9 Profound Ice Lotus para sa iyo noong una. Kung ayaw mo, saka ko ito itatapon. Bakit mo naman mawawala ang ganitong uri ng yaman? Sige, subukan mo na agad kung makakainom ka nito.
Sa tingin ko, makakatulong ito sa mabilis mong paggaling. Sige, susubukan ko. Mukhang talagang epektibo ang siyam na misteryosong yelong lotus. Hindi ako nagkamali ng pagpili. Natapos na ang mga bagay kay Cheng Xiao. Ngayon, panahon na para ayusin ang sarili kong mga bagay. Ang gantimpala para sa kampiyon ng martial arts tournament ay ang butanding na pildoras. Hindi ko alam kung hanggang saan nito mapapataas. Ang aking 11 na Diyos na katauhan.